So ito nga pala yung tinira kagabi mga ka-backyard na ibon ko. So tinira po siya ng daga. At saka inoperahan ko siya mga ka-backyard dahil yung dibdib niya is wasak. And then dito naman sa kabila, itong sa parisan ko ng albino at saka itong yellow po mga ka-backyard is wasak din yung dibdib ng kak. Kaya nakikita nyo mga ka-backyard is wala nang balahibo yung dibdib niya dahil inoperahan ko po yan para hindi lumabas yung mga pagkain na kinakain niya mga ka-backyard dahil wasak na wasak talaga. At saka ngayon is medyo naka-recover na po sila. And then yung hen ko mga ka-backyard na albino is ito talaga yung na-injured dahil yung isang paa niya is yun talaga ang naubos ng daga. Hi mga ka-backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So kahapon mga ka-backyard, mayroon akong ibon na inoperahan dahil wasak yung dibdib niya. And then yung partner niya is napilay yung paa dahil po sa kagat ng daga. Kaya hindi ko na-update sa inyo kahapon mga ka-backyard dahil malala na ang kalagayan ng ibon ko. So ngayon medyo naka-recover na siya ng konti. So samahan nyo ako para makita nyo kung ano ang ginawa ko kahapon. So part 2 na po ito mga ka-backyard sa pag-atake ng daga sa aking ibunan. So mayroon po akong dalawang pair na nadali. So unang-una, nadali po yung English Budget TCB ko. So ang yellow TCB ko po na kak yung nadali dahil wasak na wasak po yung dibdib niya. Pero yung mga anak niya mga ka-backyard na tatlo is na protektahan talaga niya. So walang galos po yung anak niya na tatlo. So magandang parents na to dahil kahit papano, kahit inatake sila ng daga is na protektahan pa rin yung kanyang mga anak. So ang unang ginawa ko po dito mga ka-backyard sa aking parisan na inatake ng daga is tinanggal ko muna yung mga balahibo kung saan yung party na may sugat para madali kong malinisan ang sugat na natamo nila sa pag-atake ng daga. So nilagyan ko ng betadine mga ka-backyard ang dibdib ng aking ibon na may kagat ng daga. And then pagkatapos mga ka-backyard para hindi lumabas yung pagkain o yung mga seeds na kinakain nila kasi wasak na wasak talaga mga ka-backyard. Kaya tinahi ko muna. And then pagkatahi ko mga ka-backyard is nilagyan ko ulit ng betadine para mawala yung pamamaga ng sugat at saka maagapan natin yung rabies na naibigay ng daga sa kanila. So ngayong madaling araw mga backyard, tiningnan ko sila. So medyo bumuti-buti na po yung kalagayan nila, gumagalaw na po yung kak. So ayan po yung kak, yung relo po na nasa taas ng nest box. And din sa baba mga backyard, ang napuruhan talaga is yung hen ko na albino, naputol po yung paa niya. Pero sa ngayon okay na po siya dahil kumakain na po at saka umiinom na ng tubig. So nilagyan ko po ng vitamin sa kanilang tubig. So unang nilagay ko po sa tubig nila is yung dextrose powder. So para anti-stress po sa ating ibon na nagkaroon ng mga sugat dahil po sa pag-atake ng daga. So ito namang English Budget ko mga ka-backyard, kahapon ng umaga around 8 AM. So matamlay na matamlay talaga siya. So nag-alala na ako baka mamatay o di kaya hindi siya makasurvive. So sa awa naman ng Diyos mga ka-backyard, ngayong umaga, pag tingin ko ulit sa kanila, so ito, maganda na po ang kanyang galawan. So medyo gumagalaw-galaw na po siya kahit hindi pa medyo maganda yung sugat niya. Kaya nakikita ko naman na nagsisikap talaga ang ibon ko na makasurvive siya sa nangyari sa kanyang katawan. At saka hindi ko pa rin tinatanggal mga ka-backyard ang vitamin sa kanyang patubigan. So naglagay ulit ako ng essential vitamin sa kanyang patubigan para at least mayroon siyang mapagkunan ng mga vitamins dahil nga may sugat siya. At saka nagbibigay din ako sa kanila ng dahon ng kangkong and then yung malunggay para mayroon silang makain. So tumitikim-tikim naman po sila mga ka-backyard at ngayon medyo bumuti-buti na po yung kalagayan niya. So, mayroon din tong anak mga ka-backyard, ang albino hen ko at saka itong yellow ko na kak. Kaya, ang gagawin ko ngayon is kukunin ko yung mga anak nila at papupustiran ko dahil hindi talaga nila ito maalagaan ng maayos. Unang-una, ang kak is may sugat sa dibdib at saka sa paa.
Pangalawa, ang hen is naputol po yung paa niya. Kaya hindi talaga nila alagaan ng maayos ang mga painakay nila. So ito po yung mga painakay nila mga ka-backyard. Maganda po yung mga painakay nila. So top crest at saka crested po yung mga anak nila. So ang gagawin ko po dito, mayroon akong isang breeder dito na kahit hindi niya anak, is maganda talaga siyang mag-booster at nakakabuhay talaga siya ng mga painakay na inilagay ko sa kanyang area. So, samahan niyo ako ngayon mga ka-backyard. Pumasok muna ako dito sa area ko kung saan yung breeder na pwedeng makaposter sa apat na mga painakay na to. Dahil hindi ko nga sila pwedeng ilagay doon sa kanilang parents. Kaya dito ko muna sila temporaring ilagay mga ka-backyard sa ibon na to. So, proven and tested ko na po ang ibon na to kapag mayroon ako mga pairing na hindi inalagaan ng maayos yung kanilang mga painakay. So, dito ko inilagay sa nest box na to. Kasi, mabait tong kak na to. Kahit hindi niya anak, is inaalagaan talaga niya. So, dito ko ilalagay ang apat na painakay ng aking albino hen na napilayan at naputulan po ng paa. At sa aking kak naman na yelo na inoperahan ko. So, I hope na mabuhay ang apat na mga painakay na to dahil magaganda po ang kulay nila. At saka mga crested po sila. Kaya maganda silang gawing breeders natin kung papalarin na mabuhay silang lahat at maalagaan sa aking poster parents na magpo-poster sa mga painakay na to. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Update ko na lang kayo kung ano ang mangyayari sa mga painakay na to na pinapostiran ko. And then update ko din ulit kayo sa dalawang pair ko na inoperahan. At saka ito yung anak mga ka-backyard sa aking English Badgie TCB. So dito ko na po sila inilagay sa aking nursery cage. So hindi ko na update sa inyo dahil nagmamadali talaga ako mga ka-backyard para mawalay ko sila sa kanilang parents. Kasi yung kak mga ka-backyard is wasak na wasak yung dibdib. So hindi siya pwedeng magbigay ng pagkain sa kanyang mga painakay mga ka-backyard. Baka lumala yung sugat niya. So dito ko muna inilagay sa nursery cage ang tatlo kong English Badgie na harvest. Para at least makalipad-lipad sila dito at para magkaroon din sila ng sapat na lakas para makipagsapalaran doon sa aking flying cage mga ka-backyard. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.